Nagmula ang Nanay Aning's kainan sa lola ko na si Marciana Balasan. Nagsimula siya ng karinderya from 1980s. Isa po sa binabalikan sa aming restaurant na luto ni Nanay Aning ay ang palabok at saka yung kare-kare. Pinagpapatuloy namin tong restaurant dahil dito nabubuhay ang alaala ni Nanay Aning at para mapatunayan din namin kung gaano namin siya kamahal. Napakagandang umaga naman ito, no, my friend, ano? Isa ito sa mga floating restaurant dito sa Tagalog na nagsimula sa kasipagan ng isang ina at naipasa sa kanyang anak, sa kanyang pamilya. Kilalanin natin siya at ang pamana niyang mga pagkain dito sa Savory Stories. Buffet agad-agad, di ba? Breakfast buffet. Agad-agad. Yan po kami nag-offer na breakfast buffet at mga kasama, wala pala akong mic, at mga kasama natin ngayong umaga, ang anak na ay apo na pala ito. Apo na. Good morning, bro. Apo na ito, Kuya Arvin Gregorio, ang apo ni Lola Aning na siyang pinagmula ng masasarap na recipe na nakikita po ninyo ngayong umaga. Yan yung ating mga dish dito. Good morning, sir. Good morning. Upo tayo. Ayan, kumusta ang umaga ninyo? Nanay Aning, okay naman po. Kumusta ang negosyo so far? Masyado pang pumapasok. Umaga pa naman eh. Mamaya daragsan eh, I'm sure. Okay, bro. Kwento mo naman kami ng ngayong Mga recipe. Recipe rito. Ito yung mga family recipe. Heirloom recipes ito, no? Ito yung Kasi galing sa lola niya. Oo. Bali ang bestseller po namin yung kare-kare sa kaldereta na special po ni Nanay Aning. Simula pa po sa Tondo, Manila. Ang alam namin, ang ginagamit nyo ay hindi peanut butter. Hindi po. Bumibili po kami ng fresh na mani. Tapos iga-grind po siya. Saka po yun ang ilalagay dito sa may... Ito yung kare-kare. Opo. Okay. So paanong proseso ito? Parang yung traditional na paggawa ng kare-kare. Bukod ito, sir, sa mga pinakita natin buffet. Yes, yun yung kanilang buffet breakfast na ino-offer. Na may kwento rin yun kung bakit meron silang ganon. Pero itong inyong recipe na ito ng kare-kare, ano ang special dyan sa ibang mga kare-kare na pwede namin matikman sa ibang mga restaurant? Yung mani po talaga. Kasi kapag ibang mani ang ginamit, yung minsan matamis. Kaya mag-iiba po Sweden ang lasa kasi ng yung peanut kare-kare. butter eh. Oo. Kaya mas maganda talaga yung grind na peanut. Fresh peanuts Ang ginagamit nyo, beef. Beef po. Tuwalya sa kalaman ng bahay. At hindi lang daw po yan. Meron pa sila dito yung kanilang, ano pa nga yung isa nila. Yung kanilang, parang palabok tayo dito. Oo, yung kanilang palabok. Sold out po kagabi. Kaya Ayun! Oo naman pala. Opo. Anong special naman doon sa palabok po ninyo? Yun nga po, yung utak. Karamihan po kasi normal lang. Meron tinapa, meron chicharon. Yung kay Nanay Aning po, meron po siyang utak ng baboy. Utak ng baboy. Opo, para mas malasa siya sa pansit. Bukod doon sa ating special na mga binanggit, ano pa po yung ating mga recipe na nandito para lang Laing, sweet and sour fish fillet. Ito po yung kaldereta na walang gata or milk, just sa tomato paste. Tortang Makaw, isa po yan sa luto rin ni Nanay Aning na merong secret sauce. Pork sisig at saka po yung gulay. Masarap yung kare-kare. Oh, wow! Okay, Iba nga. 43 years na yung recipe. Pero itong restaurant nyo lang daw ay 3 taon pa lamang. Taon pa lang po. Bakit ganon? Unfortunately, nung mga panahon po dati kasi hindi kayang magtayo ng restaurant. Pangkarinderya lang talaga. Ngayon po, kahit paano, kaya na mag-ano na. Kumusta ang negosyo so far? Okay naman po. Kaya lang yan nga po kapag umuulan. Medyo, Yan ang kalaban. yan ang kalaban namin. Tama po. Kasi hindi makapunta yung mga suki. Mga suki. Pero ngayon medyo yan, nawala. Nakita na naman po natin ang nagpakita na naman. Pero may konting ulan pa rin. Okay, meron na kayo, dahil, para lang makabangon daw ho kayo, kasi dumating sa punto na, ito, para lang ho may idea kayo na ang business ho talaga ay dapat tinututukan. Nagkaroon kayo ng tao na mismanaged. No? Opo. Tama. Anong nangyari doon? Medyo nagkaroon po ng ayun nga, mismanagement. Minsan naglalabas sila ng mga hindi yung tamang ano nyo, hindi tama yung yung mga dapat nakita.
Hindi balanse. Oo. So, sa madaling salita, may swindling na ginaganap. May swindling na. At sa negosyo, my friend, Oo. isa yan sa dapat yung pakabantayan. Yung pagtitiwala sa pagdating sa pera. Tama po, tama po. Dapat kung sino ang nag-business siya ang nakatutok dito. Oo. Hindi po pwedeng kung sino-sino. ang Oo, mga tao. tama. At ang maganda balita, nakabawi. Nakabawi Hindi naman sila. tuwid yung malaking lugar na ito, ano? Dahil inintroduce daw nila yung kanilang breakfast buffet. At dahil din sa learnings nyo rin, di ba? Yes po, Sa mga, opo. sa mga nangyari Yung sa breakfast inyo. buffet ko, malaking bagay po siya na nakapag-survive sa ano. Naisip po yun ng pinsan ko. Kasi nga, syempre sa restaurant kailangan iba-iba yung ano eh. Hindi po pwedeng nakatuto ka lang doon sa isang menu. So kailangan mag-isip ng Marketing strategy. improvement. ninyo. Yes, opo. Marketing strategy po. Ayun. At ang alam namin, bukod dito sa breakfast buffet ninyo, meron na kayong naiisip. Meron po kaming lunch buffet every Sunday. From 12 noon to 3 p.m. Tapos ipinasok na rin namin yung dinner buffet ng Friday and Saturday for only 299 pesos. Mahusay yun. 7 putahe po yun with dessert. Mahusay. Alam mo, mag-e-enjoy yung mga taga-Tagalag dito, Barangay Oo. Tagalaw. Tsaka mga taga-Valenzuelanos din, pwede silang dumayo dito. Oo, maaari mo pa i-share sa amin kasi iba ang kalakaran kapag ikay a la carte, diba? Yung mga individual order. Apo. Paano ang pagnenegosyo ng buffet? Paano ginagawa yung pagmamalengke, pagbabalanse, may metro, di ba? Kasi parang iniisip ko lagi, okay ha, ako iniisip ko Oo. lagi, parang hindi ba lugi? Lalo na Oo. kung kagaya Kasi ko. maramihan eh. Oo. Lugi sa'yo. Yung ang kagaya ko buffet. po na parang 5 tao. Sulit. Hindi na ba? Sulit ang buffet. Sulit. O paano yun? Hindi naman po. Sa buffet po, kailangan talaga meron kayong supplier. Katulad ng langgunisa namin, meron po kami Parang kinukuha. kailangan direkta. Opo. Oo. At saka sa buffet, ma'am, ayun nga po, karamihan ng customer nagtatanong kung hindi ba kami nalulugi rin sa presyo. Hindi po. Basta at least minimum ng 100 packs, meron na po kami. Hindi rin sila greedy, my friend. Oo. Tamang kita lang din ang kanilang kinukuha. Tama. Sabi ng mga inject, piso lang. Okay. Mga Chinese. Mga Chinese, oo. Papiso-piso pero marami. Oo, yun talaga naman yun. Yung kayo, eto na, bukod sa ikaw, meron pa bang ibang apo si Lola Aning na nagtataguyod ng kanyang legacy? Yung dalawang pinsan ko po, yung isang nasa Abu Dhabi, si Grace, saka si Jocelyn, sila po yung isa pa sa mga may-ari. Ayun. So, family business na ito. Family business po, pati yung Ayan. isang tito. Ay, Nakatutok ka na. Opo. Nagtanda ka rin. Siyempre, ano ang isang tip na mabibigay mo? Kasi itong recipe, masarap na talaga, my friend. Masarap, Kasi masarap. 43 years ba naman? Oo. Bukod doon, ano dapat ang kailangan consistent kayo pag nagnenegosyo kayo ng food? Customer service. Number 1 po, customer service. Opo. Uno-unahin. Naman, maraming salamat, mahusay. O diba, may experience na tayong na-share sa inyo. Meron tayong legacy ng Lola Aning na napakasarap na pagkain. Diba? Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!